Ephesians chapter Ephesians chapter 4 verse 11. Okay, Ephesians chapter 4 verse 11. Anong page yan sa New Testament? 607. Okay, 607 sa inyong mga Biblia. Okay? Ephesians chapter 4 verse 11, 12, and 13. And 14. Okay? Nakita na po ba? Say amen. 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 So lahat na ba ay may Biblia? Again, Ephesians chapter 4 verse 11, 12, 13, and 14. Okay, sabay-sabay natin basahin verse 11. Ready? Read. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers, verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. 13, till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Amen? Okay, tayo po ay pumikit, tayo manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po yung papasalamat sa oras na ito. Salamat Panginoon na muli kami nagkatipon para sumamba sa inyong sa Espiritu at sa katotohanan. Dalangin po namin sa oras na kami pananalangin, pag-aaral ng iyong salita. Ang Diyos, Banal Espiritu po mag-guide sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa iyong salita. Patawad po sa aming pagkukulang at pagkakasalan sa inyong mga harapan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na po po bawat isa. Okay, muli, welcome sa ating prayer meeting. Ito yung ating nagpapatuloy na every Friday is our prayer meeting. Okay? So, nandito tayo ngayon para manalangin. Amen? So, alam ko sa inyo, karamihan sa inyo ay marunong ng manalangin. Okay? So, may mga dapat tayong ipanalangin sa hapon ito. Okay? Pero bago yan, tignan nyo, dito sa verse 11, okay? Alam nyo ba ang Diyos meron siyang ibinigay sa atin? Okay? Tignan nyo, huwag nyo isarado yung Biblia nyo ha. Bawat, lagi ko sinasabi sa inyo, after natin magbasa ng Biblia, pagpupo, anong dapat gawin? Nakabuklat pa rin. Amen? Para pag magbabasa ulit tayo, masusundan nyo. Okay, dyan lang naman tayo sa verse 11. Verse 12, 13, 14 yung binasa natin kanina. Sabi dyan, and he gave some apostles. Alam nyo ba ang Diyos nagbigay siya ng apostoles? May Tagalog dyan eh. Diba? Sabi nyo sa Tagalog, and gave. At siya ay nagkaloob. Ayan. At siya ay nagkaloob. Diba? Pag sinabing kaloob, other term yan is regalo eh. Diba? Kumbaga sa Romans 6:23, ang nakalagay doon, datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, nakalagay sa Romans 6:23. Sabihin, ang regalo ng Diyos. So sa atin, alam nyo ba ang Diyos nagregalo? Sabi diyan sa verse 11, and he gave or nagbigay siya ng apostles. Yung apostles, ito yung apostles, ito yung 12 sila. May kita nyo sa Matthew chapter 10. Diba, isa-isa sila doon. Kilala nyo ba sila? Yung 12 apostoles ng Panginoon. Kilala nyo ba yun? Mababasa nyo yan sa Matthew chapter 10. Sige, tingnan natin. Matthew chapter 10. Para makita nyo kung sino ba yung mga apostles na yan na ibinigay ng Panginoon. Okay? Matthew chapter 10. Okay? Anong page dyan? Page 28. Matthew chapter 10 verse 1, 2, 3, and 4. Okay? Nakita nyo na? Sabi dito, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Ito, verse 2, tignan nyo.
Now, the names of the 12 apostles. Okay? Yan yung sinasabi ng Biblia sa Ephesians. And He gave some apostles. So, sino yung mga apostoles na yun? Ilan sila? 12 sila. Sino-sino yun? Sabi dyan, sino-sino? The first, si Simon, who is called Peter. Si Andrew, his brother. Si James, the son of Zebedee. And John, his brother. Si Philip and Bartholomew, anim na. Thomas and Matthew, the publican. James, the son of Alphaeus. And Lebbaeus, whose surname was Thaddeus. Simon, pang-11, the Canaanite. And Judas Iscariot, who also betrayed him. Si Judas dyan, ito yung niloko ang Panginoong sa Kristo. Ibinenta siya. Di ba? So, yan yung si Judas. So, ilan sila? 12 sila. So, yung 12 na yon, yan yung mga unang miyembro ng simbahan nung itinatag ng Panginoong sa Kristo ang simbahan. Kaya sabi dyan, balik tayo sa Ephesians chapter 4 verse 11. Sabi dyan, and He gave some apostles. So, sila yon. Sa panahon ngayon, wala na yung 12 apostles. Tama? Siyempre kasi patay na eh. Tama po ba? Wala na yung apostles ngayon. Ngayon, sabi dito, and He gave some apostles and some prophets. Alam nyo ba yung mga prophets, yung mga propeta? Ito yung mga nasa Old Testament. Yung hawak nyo ngayon na Bible na manipis, New Testament lang yan eh. Pag yung Old Testament, ito yung Genesis from Malachi. Dito nyo sila mababasa sa Old Testament, yung prophets. Ibig sabihin, ito yung mga nakikipag-usap sa Diyos. Direkta. Okay? Tapos, ito rin yung mga nagsasabi ng mga mangyayari sa hinaharap. Mga propeta. Sila yung kumakausap sa Diyos. Direct. Okay? Pero ngayon, wala nang propeta ngayon. Hindi na, ang pakikipag-usap ng Diyos ngayon ay hindi na katulad yung direkta na yung lalabas yung boses ng Panginoon. Sabi niya, Aldrin, magbasa ka na ng Biblia. Hindi na ganon. Ang pakikipag-usap ng Diyos ay nasa kanyang salita na. Amen? Kaya pag nagbasa kayo ng Biblia, ang Diyos yung kumakausap sa inyo. Kaya kung ano yung mabasa nyo, kaya nga ang Biblia tinatawag itong salita ng Diyos. Kasi, pag nagbasa ka ng Biblia, nakikipag-usap ang Diyos sa iyo. Diba sabi ko sa inyo, baliktaran. Pag ikaw nag-pray, ikaw yung kumakausap sa Diyos. Tama? At pag ikaw naman nagbasa ng Biblia, yung Diyos naman kumakausap sa iyo. Kaya kung gusto nyo kausapin kayo ng Diyos, sa pamamagitan nyo ng Biblia. Amen? Basa ng Biblia para kausapin kayo ng Diyos. Ang pakikipag-usap ng Diyos, hindi na yung... Kaya pag may nagsabi sa inyo na, alam mo, kinausap ako ng Diyos kagabi, mayroong isang liwanag. Tapos lumabas yung boses ng Panginoon, inutusan niya ako. Huwag kayong maniniwala sa ganon. Tama? Kasi lahat tayo pwedeng kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Ito ay salita ng Diyos. Kaya, kung gusto niyo kausapin kayo ng Diyos, basa kayo ng Biblia. Amen? Kausapin kayo ng Diyos. Then kung ano yung natutunan niyo sa salita ng Diyos, gawin niyo. Yung mga utos na nasa Biblia, gawin niyo. At doon, sinusunod niyo yung salita ng Diyos. So, prophets, ano pa? And some evangelists. Yung evangelist, ito yung mga tao na yung lumalabas din. Lumalabas tapos nagtuturo sa bahay-bahay. Yan, mga evangelist yan. Katulad ng ginagawa namin. Pag lumalabas, nagtuturo ng katiyakan ng kaligtasan, ng ebanghelyo ng Panginoong sa Kristo. Mga evangelist yan. Okay? Pero sabi dyan, evangelist and some, after evangelist and some pastors. Kita nyo, di ba? Ang pastor naman, ito yung merong hawak na simbahan. Katulad dito. Tama? Hindi mo pwedeng matawag yung isang tao na pastor kung walang church. Sabi ko nga sa inyo, ang church o ang simbahan, hindi ito building. Ang simbahan, sa Biblia, ito yung mga grupo ng taong tumanggap sa Panginoon. Kayo ba tumanggap na sa Panginoon? Grupo ng taong tumanggap sa Panginoon, tapos nabautismuhan. Sino na nabautismuhan dito? Sino? Taas kamay. Wala? No? Taas kamay. Wala talaga, no? Tignan natin yung picture, ha? No? May picture tayo ng baptism, eh. O, nabautismuhan.
Yan yung simbahan. Amen? Grupo ng mga taong ligtas at nabautismuhan. So, ang pastor, ang trabaho niya, mag-lead sa mga tao. So, yan ang pastor. Merong ipinagkatiwala ang Diyos sa kanya na simbahan, which is kayo yung mga tao. May church tayong tinatawag na mga tao. Meron din naman na church building. Ang church building, ito yung nakikita nyo, building, church building. Pero pag sinabing church, grupo na mga taong ligtas at nabautismuhan. No? Kaya sabi dyan, and some pastors and teachers. Pag sinabi namang teachers, ito yung mga nagtuturo. Siyempre, ng salita ng Diyos. Kayo, pwede kayong maging teachers. Ang pastor, teacher din ito eh. Nagtuturo. Pwede kayong lahat maging teacher. Ibig sabihin, tagapagturo ng salita ng Diyos. Pero, anong pinagkaiba ng pastor tsaka ng teacher? Ang pastor, pwede siya maging teacher kasi nagtuturo siya ng salita ng Diyos. At ang pastor, sabi ko nga sa inyo, meron siyang hawak na church, mga tao. Pero ang kaibahan ng teacher, ang teacher, wala siyang hawak na mga tao. Pero nagtuturo siya. Tama? Nagtuturo siya ng salita ng Diyos. So yan ang teacher. Di ba, si teacher nyo, si Ma'am Jess, teacher siya sa mga bata. Nagets niyo? So teacher, at some pastors and teachers. Ngayon, anong dahilan bakit ang Diyos nagbigay ng pastor? Lalo na dito sa simbahan. Kasi wala nang apostles, wala nang prophets, meron pang evangelists, meron pastors and teachers. Pero dito sa lugar natin, titingnan natin yung pastor. Amen? Titingnan natin ang pastor. Kasi pastor ang pinag-uusapan. Tsaka ang available dito sa atin, yung pastor. Amen? Ngayon, bakit ba ibinigay ng pastor? Bakit ba binigyan tayo ng Diyos ng pastor? Tingnan nyo sa verse 12. Sabi dyan, for the perfecting. Kita nyo? Tingnan nyo Bible nyo, verse 12. Verse 12. Tingnan nyo Bible nyo. Sabi ng Biblia, for the perfecting of the saints. Nagets nyo? Tingnan nyo. Kita nyo Bible nyo? Kita nyo? Ano sabi ng Biblia? Basahin nyo ha. Ready, go. Yan. For the perfecting. Alam nyo ba pag sinabing perfecting? Okay? Pag sinabing perfect, ibig sabihin, pangkalahatan, ibig sabihin, complete, or pwede rin natin sabihin ng maturity. Okay? Pag sinabing maturity, ibig sabihin, pag nag-preach si pastor, tapos tinamaan ka, tapos hindi ka natison, nagpatuloy ka pa rin, ang tawag doon mature. Yan ang maturity. Pero kapag nag-preach si pastor, tapos tinamaan ka, halimbawa, nag-preach si pastor laban sa Mobile Legend, tapos tinamaan ka, anong isipin mo? Ba naman yan si pastor? Hindi na ako babalik sa church kasi lagi na lang binabanggit ni pastor yung laro ko. O, natisod ka na. Kaya anong nangyari? Hindi ka na bumalik sa simbahan. Pero hindi mo alam na yung pag-preach ni pastor, yan yung paraan ng Diyos para maitama kung ano yung pagkakamali natin. Amen? Kaya may pastor para turuan tayo. Kaya pag kapag sinaway kayo ng pastor, halimbawa, nag-preach si pastor, tapos tinamaan ka. Ibig sabihin nun, sinasaway ka ng pastor. Ibig sabihin kung ano yung maling nagawa mo na tinamaan ka, ibig sabihin, dapat alisin mo yun sa buhay mo. Tama? Kasi hindi maganda. Kaya, ang trabaho ng pastor, sabi niya, no, for the perfecting. Ibig sabihin, para maging kompleto tayo. Okay? Kasi, ang nagpapakulang sa buhay natin yung kasalanan eh. Pag lagi tayong nagkakaroon ng kasalanan, namumuhay tayo sa kasalanan, pag lagi tayong sumusuway sa utos ng Diyos, hindi tayo nagiging kompleto sa buhay. May kulang. Tama? Pero, kapag sinusunod nyo kung ano yung ipinapangaral ng pastor ayon sa Biblia, magiging kumpleto kayo. Hindi na tayo kulang-kulang. Tama? Kasi sumusunod tayo sa salita ng Diyos eh. Alam nyo ang makakapagkumpleto sa buhay natin ay yung salita ng Diyos. Kaya pag ito hindi mo sinunod, hindi magiging kumpleto yung buhay mo. No? Kaya pag puro pag puro laro ka na lang, tapos wala ka ng Biblia sa buhay mo, hindi mo na sinusunod ito, wala, magiging kulang-kulang pa rin yung buhay mo. Sabi ng Biblia,
for the perfecting of the saints. Ano pa? For the work of the ministry. Kaya ang trabaho ng pastor ay i-guide din kayo sa tama. Amen? Lalo na pag nakikita ng pastor na may mali kang ginagawa, ang trabaho ng pastor, itama kung ano yung mali. Kaya minsan, di ba, merong iilan sa inyo dito na pinagsasabihan ko, tama? Sinasabi ko kung ano yung dapat baguhin sa'yo, di ba? Pinapakialaman natin. Kaya huwag niyong isipin na, ano ba yun si pastor, pakialamero? Di ba? Ang pastor, hindi siya pakialamero. Kumbaga, nagtatrabaho lang ng tama yung pastor. Ngayon, kung ayaw niyo sumunod sa pastor at umalis kayo, walang problema. Kasi ang dami pang kabataan dito, tama? Wala. Kasi pag hindi kayo sumunod sa pastor, tapos nagalit pa kayo, hindi na kayo nagsimba, hindi akong talo. Sino ang talo? Kayo na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Pero kapag pinagsabihan kayo ng pastor, tapos kinig kayo maigi, tapos sinunod nyo kung ano yung payo ng pastor, ano mangyayari? Edi blessing. Amen? May blessing kang matatanggap. Kasi sumunod ka sa pastor. Kasi alam mo ba, ang pastor, ito ay galing sa puso ng Diyos. Kaya, pag nasaktan ng pastor, alam nyo ba, pastor, paano ba kayo nasaktan? Da? Alam nyo, pag tayo mga miyembro, tayo mga nandito sa simbahan, kapag hindi tayo marunong sumunod sa pastor, masakit sa pastor yon. Tama? Nagsabi ng pastor na, magpatuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Lagi kayo magsimba. Tapos hindi kayo nagsisimba. Hindi kayo naglilingkod sa Panginoon. So ang pastor nasasaktan din. No? Nasasaktan din. Pero tandaan nyo hindi kayo maigi. Dito sa simbahan, walang importante dito. Amen? Huwag mong sabihin na, pag nawala ako dito sa simbahan, wala nang gwapo. No? Huwag mong sabihin na, pag nawala ako sa simbahan, mawawala din lahat ng kabata. Hindi. No? Dito sa simbahan, ang pinaka-importante dito ay yung salita ng Diyos. Amen? Amen. Kung ayaw mo sumunod, bahala ka. No? Kasi sabi ng Biblia, pag hindi ka sumunod, ano mangyayari? Kapahamakan ang mangyayari sa iyo. Pero pag sumunod ka, anong mangyayari? May blessing. Di ba sabi ng Biblia sa Deuteronomy 11, verse 26, ano nakasulat doon? A blessing if ye obey the commandments of the Lord. Pagpapala kung susunod ka sa utos ng Diyos. At pag hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, ano sabi ng Biblia? Sumpa naman ang matatanggap mo. Sino gusto dito ng sumpa? No? Alam nyo ang sumpa, ito yung maghihirap ang buhay mo. Gusto nyo ba maghirap ang buhay nyo? Wala. Gusto natin gumanda yung buhay natin. Pero pastor, paano gumanda ang buhay? Simple lang. Dapat matuto kayong sumunod. Sumunod saan? Sumunod una sa Diyos. Pangalawa, sa ibinigay ng Diyos sa church. Sino yun? Yung pastor. Dapat matuto tayong sumunod. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob sa pastor. Kasi nakakatakot yan. Pag kinalaban mo ang pastor, para mong kinalaban ng Diyos. Kasi ang Diyos, ang nagbigay ng pastor ay ang Diyos. Tama? Pag kinalaban mo ang pastor, hindi mo kinalaban mismo ang pastor. Kinalaban mo ang Diyos. Pag pinag-isipan mo ng hindi maganda ang pastor, hindi ang pastor ang pinag-isipan mo ng hindi maganda, kundi ang Diyos. Pag chinismis mo yung pastor, hindi ang pastor ang chinismis mo. Sino? Ang Diyos. Diba? Pag sinabihan mo ng hindi maganda ang pastor, sino ang sinabihan mo ng hindi maganda? Ang Diyos. Kaya pag ginawan mo ng hindi maganda ang pastor, simple lang. Ang Diyos ang makakalaban mo. Diba? Kaya sinasabi ko nga sa inyo, kung meron man ditong mag-chismis sa akin, kung meron man ditong pag-isipan ako ng hindi maganda, kung meron man ditong mag-away sa akin, kung meron man ditong
tawag dito, siraan ako, kung may mga ganun na, hinahayaan ko lang. Bakit? Kasi pinapasa Diyos ko. Tama? Kasi sabi ko, Lord, kung meron mang naninira sa akin dito, sasabi na hindi maganda, bahala na kayo sa kanila. Dahil lagi ko sinasabi sa inyo, mas matindi kasi pag ang Diyos ang gumanti. Tama? Kaya hayaan ko lang sila. Kaya tayo dapat matuto tayo sumunod. Amen? Matuto tayo sumunod. Kasi lahat naman ng ipinapangaral ng pastor, galing dito sa salita niya. Tama? Kaya pag tinamaan ka at nagalit ka, sabi ko sa inyo, hindi ka nagalit sa pastor. Nagalit ka sa salita ng Diyos. Amen? Kasi lahat ng itinuturo dito ng pastor, galing lahat yan sa salita ng Diyos. Tama? Galing lahat yan sa salita ng Diyos. Lahat yan. Kaya mahirap na pag tinamaan ka ng salita ng Diyos. Kaya dapat matuto tayong gawin ang isang bagay na kung ano dapat pinag-uutos ng Biblia. Amen? Kaya pag tinamaan ka, huwag kang magagalit. Kasi yan ay nasa salita ng Diyos. Halimbawa, yung sinabi ko kanina sa mga kabataan na nandito kaninang tanghali, yung pagpapahaba ng buhok. Makinig kayo, Megia. Yung pagpapahaba ng buhok, yung mahaba yung buhok, lalo na sa mga boys, pag ipinangaral ko yan, siguro may mga magagalit sa inyo. Sasabihin niya, iba naman yung si pastor, kahit ba naman buhok ko, pinapakailaman. No? O tingnan natin sa Bible. Saan nga yun? 1 Corinthians. Sino yung Bible nyo? Ipinangaral ko yan, hindi dahil sa gusto ko. Ipinangaral ko yan dahil nasa Biblia. Kaya pag nagalit kayo sa pastor, nagalit kayo sa Biblia. Sa salita ng Diyos. 1 Corinthians 11 verse 14. Tignan nyo. Anong page dyan? Anong page? Ha? First 1 Corinthians 11 verse 40. Okay. Tingnan nyo maigi ha. Patungkol sa pagpapahaba ng buhok. Ngayon, baka isipin nyo, hindi na ako babalik sa church. Kasi si pastor, galit pala kasi si pastor, ayaw pala ng mahabang buhok. Ang tanong, sino ang may ayaw ng mahabang buhok? Ang pastor o yung Bible? Tingnan nyo ha. Sige, lahat kayo magbasa. Lahat kayo may Tagalog, di ba? 1 Corinthians 11:14. Okay, ready? Sa boys muna. Sino mga boys dito? Ayan, kayong boys. Basahin nyo ha. Ready? Verse 14. Go! Okay, sabay. Lahat ng boys. Okay. Boys, ready? Go! Tagalog ha. Basahin nyo sa... May Tagalog kayo dyan lahat? Ha? Tagalog. Anong page? 541. Nakita na? 1 Corinthians 11:14. 1 Corinthians 11:14. Kita na? Kita nyo na? Okay, dyan. Kita nyo na? Sige, basahin nyo ha. Ready? Go! Hindi pa pagkakas ang kaligtasan mismo ay nagtuturo sa inyo na kung ang isang lalaki ay may makagusto, ito ay isang kaibigan. Okay, next. Ano sabi? Patingin ba? Tagalog. Tingnan nyo ulit Tagalog. Okay. 11 verse 14. Basahin ko ha. Hindi ba maging ang kalikasan mismo ay nagtuturo sa inyo na kung ang isang lalaki, nandiyan yan ha, binabasa nyo, na kung ang isang lalaki ay may mahabang buhok, ito ay isang kahihiyan sa kanya. Anong reaction nyo? Kanino kayo magagalit? Sabihin nyo po, talaga to si pastor, pinapakailaman yung mahabang buhok. Ang tanong, sino nagsabi? Si pastor o ang Biblia? Sino? Di ba? Kayo nagsabi niya na, Bible.
Kaya pag sinabi nyo na, hindi na ako babalik sa church kasi si pastor, pinakailam na naman ang buhok ko. Hindi dahil sa gusto ko lang. Kaya ako sinabi sa inyo, kasi nasa Biblia. Kasi kung wala sa Bible yun, yung mahaba ang buhok, kung wala sa Bible, bakit ko sasabihin sa inyo? Tama po ba? Tama po ba? Diba? Naingat niya, no? O katulad ng ganon. Okay? Kaya, tingnan nyo ha. Makinig kaya makinig. Makinig. Kaya pag nagturo ang pastor, bago kayo mag-react, siguraduhin nyo kung nasa Bible ba yan o wala. Halimbawa, nag-preach si pastor. Tapos, tinamaan kayo, patungkol nga sa mahaba ang buhok. Halimbawa, sabi ni pastor, dapat hindi mahaba ang buhok ng lalaki. Kasi yan ay isang kahihiyan. Pag wala tayong basihan sa Bible, pwede kayong mag-react, tama? Pwede kayong magalit. Grabe naman po si pastor. Talita ko kay pastor kasi pinakailaman ng buhok. Ngayon, tingnan natin sa Bible. Kung nasan yun. Kung may basihan pala. Diba? May basihan pala. Ano ulit? Yan, basahin ko nga ulit. Sabi dito, verse 14. Yung kaninang binasa nyo ha. Hindi ba maging ang kalikasan mismo ay nagtuturo sa inyo na kung ang isang lalaki ay may mahabang buhok, ito ay isang kahihiyan sa kanya. Alam niyo ba sa Bible, tinuturo talaga na ang buhok ng lalaki ay maiksi. Pastor, paano maiksi? Ibig sabihin, hindi buhok ng kabayo? Hindi buhok ng babae. Dapat maiksi, katulad nito, maiksi. Tinuturuan tayo ng Diyos na talagang maging maayos. Tama po ba? Kahit na sa school nyo Pag sa school nyo ba, pag nakita ng teacher na mahaba ang buhok nyo, ano ginagawa ng teacher? Diba, tawag doon? Sinasatsatan? Tama ba? Mahaba ang buhok. Kung alam nyo, mapalad nga kayo dito sa church, walang satsatan Diba? Doon sa school, diba? Ibig sabihin, alam din ng mga teacher, yung tamang ang tawag dito, alam din ng teacher yung tamang ayos ng buhok. Amen? Na dapat clean cut, malinis maayos. Ganun din naman sa babae. Sa babae, tingnan nyo verse 15, babae. Okay, sabi dito sa 15, datapwat kung ang isang babae ay may mahabang buhok, ito ay isang kalwalhatian sa kanya, sapagkat ang kanyang buhok ay ibinigay sa kanya bilang isang panakip. Tama? So, ang babae dapat merong isang mahabang buhok. Okay? Pastor, ano ibig sabihin ng mahabang buhok? Ibig sabihin, yung katulad ng buhok nyo. No? Ibig sabihin, huwag kayong magpagupit na katulad ng gupit ng lalaki. Yan. So, may distinction dapat dyan. Tignan nyo. Pag ang isang babae nagpagupit ng panglalaki, ibig sabihin, kahihiyan din sa kanya yun. Kasi ang design para sa babae, mahaba talaga ang buhok. Okay? Pero pag nagpagupit ang babae ng style na panglalaki, yun na ang kahihiyan. Okay? Pero kung magpaiksi ka lang ng buhok, diba, mga dito, ganyan, mahaba pa rin yan. Ibig sabihin, pwede pa rin yan. Pero kung style na panglalaki na, paiksi na, as in style lalaki, yun na ang kahihiyan sa inyo. Pero ganun din sa lalaki. Pag magpahaba kayo ng buhok, no? Yan ay kahihiyan din yan. Kaya, kasi siguro sa inyo, nag-iisip na, no? Hindi na talaga ako babalik sa church yan. No? Kasi si pastor ko, di ba? Ang tanong, ulitin natin ang tanong. Sino ang nagsabi? Yung pastor o ang Biblia? Di ba naman? Sabi ko sa inyo, lahat ng sinasabi natin dito sa pulpito, nasa Biblia. Kaya pag nagalit ka, hindi ka nagalit sa pastor. Nagalit ka sa salita ng Diyos. So, nagkakaunawaan tayo sa buhok. Nasa Biblia yan, di ba? O, di ba? So, pag sinabi nyo na, ayoko pa rin, gusto ko pa rin mahaba ang buhok, gusto kong gayahin, ang kuya, no? Si ano yan? Jungkook, Jungkook, no? Si Kim Jungkook, no? Yung Jungkook pala sa Ilocano, Unggoy. Sabi ko, may panibagong ano yun
Kumbaga sa Bisaya, no? Kim Tumbong, Kim ano yan, di ba? Sa Ilocano, meron din pala. Kim Jongkook. Sabi, mukha mo niya. Tama ba? O, di ba? May nadagdag tayong bagong joke, ha? Ha? Pag nakapunta ako ng Bulacan, dagdag. Ano ko nga yan? Kim Jongkook. Sabi, kung... Di ba? Hindi maganda. Naunawaan niyo ba, boys? Yeah. Sinasabi ko sa inyo to, hindi para magalit kayo. Sinasabi ko sa inyo to kasi ito yung nasa Biblia. Tama? At alam niyo ba, ang tunay na nagmamahal sa inyo, pag may maling nakita, susuwayin kayo. Ibig sasawayin pala kayo. Sabihin, may mali. Kaya yan ang trabaho ng pastor, na tignan kayo lahat. Hindi dahil sa na naman si pastor, binabantayan na naman kami. Hindi. Ibig sabihin, gusto ng pastor or ang design sa pastor, turuan kayo ng tama, i-guide kayo. Pag may nakitang mali, pagsasabihin kayo ng pastor, oh, dapat ganito, ganyan. Huwag ka dyan kasi magiging ganito ka. Yan ang trabaho ng pastor. Ngayon, bahala na kayo kung susundin nyo ang pastor. Pero sa ganang akin, dapat lamang nasundin ang pastor. Kasi, siya yung binigay. Siya yung binigay sa atin para maging leader. Amen po ba? Binigay sa atin ang pastor para maging leader. Ngayon, kung matigas talaga ang ulo mo, gusto ko mahaba lang talaga buhok ko. Gusto ko, Kim Jongkook lang talaga ako. No? Pag ganun, bahala ka na. Ibig sabihin, lumawag ka sa Biblia at nagkasalak ka. Kasi, dahil nagkasalak ka, yung tatay natin na nasa langit, papalutin niya tayo. Di ba parang sa mga magulang yan, pag tayo nagkasala, pinapalot tayo ng magulang. Tama? Pag hindi tayo marunong sumunod sa Biblia, kung anong sabi ng Biblia, papaluin tayo ng ama natin na nasa langit. Amen po ba? So yan ang trabaho ng pastor. Turuan kayo. Kahit na masaktan kayo, kailangan pa rin sabihin ng pastor. Kasi para sa ikagagaling nyo yan. Amen? Para maging maayos ang buhay natin. Halimbawa, sa ospital. Di ba? Pag may sugat ka, tapos magpagamot ka sa ospital. Pag ginamot yung sugat mo, masarap ba? Lalo na pag binuhusan ng alcohol. Di ba? Siguro, sasapakin mo yung nurse o yung doktor Kasi masakit. Pero, pagkatapos naman nun, gagaling ka. Amen? Pero pag hinayaan mo yung sugat mo, ayaw mong ipagamot, lalaki yan. Hanggang sa magnanana yan, di ba? Hanggang sa magugulo, hanggang sa magiging cancer, hanggang sa bulag ka, kailangan ng putulin yung paa mo. Kasi lumala na yung sakit. Kasi ayaw mong ipagamot. Kasi masakit nga daw. Pero mas masakit pag hindi mo ipinagamot. Amen po ba? Ganon din dito sa church. Ang church ay parang ospital. Na pag pumasok ka dito sa church, kung ano yung sakit mo, gagamutin niya ng pastor. Ang pastor parang doktor din yan. Na pag ginamot ng pastor, pwede kang masaktan. Pero, gagaling ka. Amen? Gagaling ka. Wala namang gamutan na madali. Walang gamutan na masarap. Tama? Pag ginamot niya, talagang masakit. Pero maya-maya, no? Maya-maya, gumagaling na. Kaya pag hindi mo pinagamot yung sugat mo, mabubulok yan. Hanggang sa magkakasakit ka pa lalo. Kasi mamamatay ka. Ganun ang sugat. Ganun din dito sa church. Pag marunong kayong sumunod sa pastor, aayusin talaga ng Diyos yung buhay niyo. Talagang pagpapalain kayo ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo. Marami na akong taong nakita, mga young people, mga kabataan tulad nyo, na marunong sumunod sa pastor. Ano nangyari? Ayun, nakapagtapos ng pag-aaral, umangat sa buhay, pinagpala ng Diyos. Bakit? Kasi marunong sumunod sa pastor. Pero, kung ikaw na kabataan, hindi ka marunong sumunod sa pastor, marami na rin ako nakitang ganyan, na hindi marunong sumunod sa pastor, nagrebelde. Ano nangyari? Yun. Naghihirap pa rin,
hanggang ngayon, walang blessing sa kanya. Talagang namumuhay sa kasalanan, hindi maganda yung mga pinaggagawa, at naghihirap pa rin hanggang ngayon. Bakit? Hindi kasi marunong sumunod sa pastor. Hindi kasi marunong sumunod sa salita ng Diyos. Pero kung kayo, kahit na tinamaan kayo sa preaching, dapat tanggapin nyo. Amen? Pag tinamaan kayo, magpasalamat kayo. Lord, salamat kasi may pastor kami na pag may mali kami, tinutuloy kami. Amen? Yun ang totoong kaibigan. Pag may nakitang mali, sasabihin talaga. Hindi yung, ay, okay lang yan. No? Nagkamali ka, okay lang yan. Hindi yung totoong kaibigan. Kaya pag may kaibigan kayo na hinahayaan kayong mag-inom, maligarilyo, hindi totoong kaibigan yan. Tama? Ang totoong kaibigan, pag nagkamali ka, magsasabihan ka. Kaya pag, halimbawa, nakagawa ka ng hindi maganda, tapos sasabihin ng kaibigan mo na, okay lang yan, sige. Mali yung gano'n. Ang totoong kaibigan, ulitin ko, ito yung itatamak ka. Pag may nakita ang mali, magsasabihan ka. Amen? Kaya ang pastor nyo, ako na bilang pastor nyo, hindi nyo lang ako tatay sa pananampalataya. Ako rin ay inyong kaibigan. Ibig sabihin, pag may mali, itatamak natin. Amen? Para gumanda yung buhay natin. Nandyan din yung asawa ko, si Ma'am Jess nyo. Ako yung tatay sa pananampalataya. Siya naman yung magulang nyo rin. Nanay nyo sa pananampalataya. Nandito kaming dalawa para bilang mga anak kayo sa pananampalataya. Ngayon, kung ayaw nyo magpasako, ayaw nyo magpaturo sa amin, umalis kayo, hindi na kayo nagpakita sa amin, walang problema. No? Bahala kayo kung ayaw nyo sumunod. Pero kami, kung gusto nyo sumunod sa amin, ayon sa salita ng Diyos, magpasakop kayo. Amen? Kung anong sinabi ng pastor o ng asawa ng pastor na nasa Biblia naman, susundin natin. Amen? Pero kung ayaw nyo sumunod at umalis kayo, bahala kayo. Kasi sabi ng Biblia, pag hindi sumunod, sumpa ang mangyayari sa buhay mo. Pero pag sumunod ka, marami kang blessing. Marami kang blessing na matatanggap. Kasi marunong ka sumunod. Kaya payo ko sa inyo mga kabataan, matuto kayong sumunod sa pastor. Kasi pagpapalain kayo. Basta kung anong inutos ng pastor, na tama ng ayon sa Biblia. Amen? Kung sa tingin nyo naman na may inutos ako na masama, huwag kayong sumunod. Mali ito si pastor. Pero hanggat ang pinag-aaralan natin ay nasa Biblia at tama naman, dapat sumunod kayo. Amen? Ang tanong, meron ba ako sa inyong inutos na masama? Sino makapagsasabi sa inyo? Ito, pastor, minsan inutusan mo ko na masama. Meron ba? Meron ba? Wala. Bakit gano'n? Kasi ang trabaho namin mga pastor, lagi kayong i-guide sa tama. Lagi kayong ituwid. Lagi kayong ilagay sa tama. Dapat dito kayo. Amen po ba? Ayaw namin na mapasama kayo. Gusto namin mapabuti yung buhay nyo. Kaya kung ano man ang sinasabi ng pastor, kung ano man ang ipinapangaral ng pastor, lahat ng yan nasa Biblia. Kaya tama, pag tinamaan ka, magpasalamat ka. Amen? Lord, salamat. Salamat sa inyong salita. Ngayon, pag tinamaan ka, huwag kang magalit. Dapat tanggapin mo. Kasi pwedeng magamot yan. Amen? At pag tinanggap mo yan, siyempre, itatamak mo kung ano yung mali. Pag tinamak mo yan, may blessing. Amen? Pero kung ayaw mo magpakorek, nakakalungkot, walang blessing. Tama? Nakakalungkot na. Alam nyo dito sa lugar natin, marami kayong kabataan. Marami kayong. Pero bakit iilan lang yung nagsisimba dito? Kasi ayaw magpasako sa Kristo. Diba? Ayaw nila. Kasi gusto nila yung sarili nilang buhay. Gusto nilang mag-inom. Gusto nilang mag-addict sa laro. Gusto nilang mag-bisyo. Bisyo dito, bisyo doon. Gusto nila yun. Kaya ayaw nilang magpaturo sa pastor. Kasi alam nila, ay, ayaw ko magsimba dyan. Kasi alam ko, tatamaan ako dyan. Ayaw nilang magpaturo. Amen?
Pero kayo, sikapin nyo na magpaturo kayo. Kasi nandito lagi ang pastor para i-correct kung ano yung mga pagkakamali natin. Para itama at gawing maayos yung buhay natin. Ulitin ko, marami na akong nakitang kabataan na nasira ang buhay kasi hindi marunong sumunod sa pastor. At marami din naman akong kabataan na gumanda ang buhay kasi natuto silang sumunod sa pastor. Kaya simple lang, kung gusto nyo gumanda ang buhay nyo, sumunod kayo sa pastor. Amen? Sumunod kayo sa utos ng Biblia. Sumunod kayo sa Diyos. Number 1 sa Diyos. Kaya lahat naman ang sinasabi ng pastor ay nasa Biblia. Sunod lang. Sunod lang. Sunod lang. Kaya, pag nasaktan kayo at tinamaan kayo, pasalamat kayo. Lord, salamat. Meron kaming pastor na kinukorek kung ano yung pagkakamali namin. No? Meron pa ba kayong simbahan na makikita dito sa lugar natin na tulad nito, ng simbahan natin, na kung ano yung mali, talagang sasabihin at laging naaayos sa Biblia. Amen? Kaya sa hapong ito, alam nyo ba yung month na ito? Yung buwan na ito, October, ito ay Pastor Appreciation Month. No? Kayo ba, na-appreciate nyo ba? O ano ba Tagalog na-appreciate? Appreciate. Ibig sabihin na sa appreciate. Hirap Tagalogin, di ba? Na-appreciate di ba sa buhay yung turo ng pastor sa inyo? Appreciate nyo ba yun? Simula nung nagsimba kayo dito at nakinig kayo sa turo na nasa Biblia, may mga nabago ba sa buhay nyo? Diba? Ibig sabihin dapat matuto tayong ma-appreciate. Ma-appreciate mo na, Lord, salamat, may pastor ako. Kayo ba nagpapasalamat, may pastor kayo? Alam nyo ba yung iba, gustong magkaroon ng pastor. Kaya kayo na may pastor ngayon, pasalamatan nyo ang Diyos. Amen? Kasi yan ang trabaho ng pastor. Araw-araw, pinapanalangin kayo ng pastor. Araw-araw. Mga kabataan, makapagtapos ng pag-aaral. Yan ang trabaho namin mga pastor. Maghahanda kami ng mensahe, ituturo namin sa inyo para gumanda yung buhay nyo. Tapos, ipagpipray din kayo gabi-gabi. Yan ang trabaho ng pastor. Kaya napakasakit sa pastor kung aawayin mo ang pastor. Malulungkot ang pastor, masakit sa pastor. Isipin mo, gabi-gabi ka pinagpipray. Tapos, inaaway mo. Di ba? Nakakalungkot. Gabi-gabi ka pinagpipray, tapos ichinichismis mo sa iba. Gabi-gabi ka pinagpipray, tapos sinisiraan mo. Di maganda yun. Dapat, mahalin nyo ang pastor. Amen? Hindi ko sinabi yan dahil pastor ako. Gusto ko rin na matutunan nyo, dapat, na ang pastor ay lingkod ng Diyos. Galing sa Diyos yan. Kaya pahalagaan nyo na may pastor kayo. Matuto kayong sumunod sa kung ano ang sinabi ng pastor na nasa Biblia. Amen? Amen. Kaya sa hapong ito, mananalangin tayo. Ha? Pag-pray natin ang bawat isa. And then pray for the pastor. Ako bilang pastor, tao lang din ako. Pwedeng magkamali. Pero sinisigurado ko sa inyo na hanggat ako ang pastor nyo, eh tinitiyak natin na lahat ng tinuturo natin ay nasa Biblia. Amen? Amen. Kaya mag-pray tayo sa amin. Kaya manalangin naman namin Diyos. Salamat Lord sa mensahe na nilagay mo sa amin. Bless niyo po Panginoon na aming pagpapatuluyan sa oras ng panalangin sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ngayong hapon, this is our prayer meeting. So, pray tayo. Okay. So, ano yung mga